Para makita natin yung so itong property nito meron po may mga ano po, may mga po dokumenta ito nga po hindi po na kaya nga po ito yung mga gulay po. So ayun po mga ma'am, mga sir, mga boss, at welcome again po sa ating vlog. So for this episode natin, andito po kami sa Paniki Tarlac po ngayon, at meron po kami ipapakitang property po sa inyo. Ito naman po ay residential farmland po siya, residential farmland na nakaalong ano po siya, nakaalong tawag dito, cemented road, at malapit lang po ito sa town o sa palengke. Siguro nasa mga 2.5 kilometer lang daw po sa bagong palengke po ng Paniki Tarlac. So meron po itong sukat na 3,900 square meter, pero ang binibenta lang nila is nasa 3,600 dahil i-explain ko lang po sa inyo na mayroon po matitira dahil may mga bahay na po. So ipakita ko po sa inyo itong property na ito. So ayun po, ipapakita ko na po sa inyo itong property na ito. Ulitin ko po sa inyo, ito po ay 3,900 square meter yung nasa titulo daw po, pero ang binibenta lang po nila is nasa mga 3,600 to 3,700 square meter na lang. Pero kailangan nga po natin itong ipa-relocate, subdivide, para makita natin yung exact na area na matitira at yung maiiwan. Pero estimate po nila mga andun daw po. So simula po doon sa poste na yan, sa may ano na po na yan, sa may semento po na yan, sa may tapat ng bata, diretso po yan hanggang doon po sa may malapit na po sa may patubig na yon. Gumano na po siya at hanggang doon po sa may lagpas ng mangga, lagpas ng mangga, no? Sa may lagpas ng mangga. So itong property na to, meron po 2 puno ng mangga. Pero itong bahay na to, boss, ano yan? Tatanggalin yan. Tatanggalin yung bahay. Tapos yung kuryente, yung itong kubo na tatanggalin yan. Tapos yung bahay, yung kuryente tatanggalin din. Okay. So ililipat po nila sa kabila. At ito nga po yung ibang portion ng property, pero may mga bahay na po siya, kaya may iwan po ito sa title. Kailangan po talaga i-subdivide para maiwan to at magkaroon din po ng sariling titulo po nila. So hanggang dito po yung entrada po ng property sa part na ito. Asan na? Ito po, diretso po yan. So dalawang mangga, isang mangga lang pala ito, boss. Isang mangga lang pala, tapos akasya pala to. Ayan. So ang presyo po ng property nito ay nasa 1.5 daw po. At ito nga po, itong bayan po ng Paniki, isa po itong maunlad po na bayan. At marami na rin po diyang mall. Mayroon pong yung tinatawag na Walter Mart. Ayan po, yung mga Pure Gold. Marami po dyan. May mga may mga Jollibee, may mga McDo na po dyan, may mga hospital, mga laking hospital, mga university. Meron na rin po dito sa Paniki Tarlac. So yun nga po ang sabi sa amin, yung mga kabahay na yun, mga sakop nila po daw ng town proper. So estimate nga po nila na sa mga 2 kilometers, 2.5 kilometers po ang layo po niya sa ano po niya. Ayan. So ito po ay negotiable pa naman yung price. At ano po, ang tawag dito isabi ko sa inyo, ito po ay extrajudicial po siya, pero yung kasama po namin yung nagbebenta po ngayon na isang kapatid po, at sabi nga po niya ay willing naman na daw po pumirma yung mga kapatid niya, dahil yun nga po, isang kapatid po nila na lalaki ay nabenta na po niya yung kanyang property at pumirma din po daw po sila. So lahat daw po sila ipipirma po. At yun nga po, ito nga po yung nabebenta po yun ay parang ito na yung party niya o pinakalupa po niya sa mga magkakapatid po. So ito nga po ang source of water po dito ay, boss, may deep well dito, deep well ay nawasa? Nawasa? Tanong kung may nawasa? Walang nawasa. So ang source of water po dito ay deep well. Ayan. Kagaya po sa kabilang po, may doon sa bahay po na yun, meron po silang deep well. Tapos may filter na rin yung nila. So doon po sila doon po sila kumukuha ng tubig po nila.
At ito nga po, sa part na yan meron pong deep well doon, pero ibang property na po yun. So ito po ay dalawang pinitak, isa po dito tapos sa kabila. At yun nga po ang sabi po sa aming total area po nito nasa 3,900 at nasa mga 3,600 to 3,700 na lang po yung parang matitira po sa binibenta. Ayan. Panoorin nyo yung drone video po para ma-highlight po namin yung eksaktong o estimate lang po na sukat ng area sa drone shot po. At ito nga po, hindi po nakakatakot dito dahil kitang kita nyo naman po, puro kabahayan na po yung ibang ano po ng mga kalapit mga kalapit na ng property po. So kabahayan na po sila, wala pong ano po dito nakakatakot, may power line na po dyan, may internet connection na po. At yun, lalaki ng mga bahay nila, oh. Ayan. Tapos dito po sa part na ito, mabukirin na po siya. So sa Maynila, siguro mga wala pang 3 oras, siguro mga 2.5 hour lang po siguro driving, o baka wala pa. Sa T-Flex, dalawa kasi pwede mong pag-exit dito papunta dito. It's either Ramos exit or Anao exit. So ang pinaka-suggest na lang namin, kung sakaling gusto niyo puntahan tong property na ito, mag Ramos exit na lang po kayo para masundo po namin kayo sa mismong sa ano po, sa mga town proper na lang po ng Paniki or sa mismong Walter Mart na lang po namin kayo susunduin kung sakasakali kung gusto nyo puntahan to. Ulitin ko po, ito po ay presyo po niya is 1.5 million at negotiable pa naman po yun. At kung gusto nyo kausapin nga yung may-ari, kausapin po natin at sagot po nila yung capital gain tax, documentary stamp, ganoon din po yung relegation at subdivision po ng property, at ganoon din sa pagpapa-approve hanggang sa titling na rin po siguro yun. Kausapin na lang po namin kung pwedeng all in na lang hanggang sa ma-transfer yung title sa pangalan po ng makakabili. Ayan. Kung may katanungan pa po kayo, tawag lang po sa akin. So ayan po yung kalsada. Nakaunan po siya sa kalsada. At kotse po makakapasok po dito, kaya at least yun, meron po siyang kalsada. So meron muhon dito. Ayun ang may muhon. Ayan. Ayan po muhon. So ito yung diretso po siya. Ayan. So pag kayo po nakabili nito, meron na po kayo silungan agad dahil meron na pong puno ng mangga dito at yung puno ng akasya. Tsaka sa likod pwede kayo magtanim ng mga gulay o mga puno, pwede rin po. Kung gusto nyo gawing tamnan ng mga fruit bearing, pwede naman po dahil malakas naman po yung kanilang deep well dito, kasi nakita ko po yung deep well po doon sa part na yun, malakas yung deep well po nila. So dito po pwede kayo magtanim ng mga gulay, kagaya nga po dito may mga gulay po silang tanim. Ayan, at meron na po silang deep well na nakabaon. Ayan po yung deep well. So itong kubo na to, tatanggalin daw po ito, ililipat sa kabila, pati yung kuryente po inilipat sa kabila. Ayan. So kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na, tawag lang po kayo sa akin para masagot ko po yung mga tanong nyo po. At kung gusto nyo puntahan, schedule nyo po para may pakita po namin sa inyo. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.